So tuturuan kayo guys no, kung paano ba yung simple layout no. So kayo na lang magtimpla or magpaganda ng mga layout na to para mabilis lang tayo guys no. So syempre una natin gagawin, mag-open tayo ng MS Word. Usually talaga guys, ginagawa ko to sa Photoshop eh. Pero guys no, para mas marami makagawa no, gagawin natin siya sa MS Word para mas madali siya. So ito guys, MS Word no. So ang una natin gagawin is syempre magi-insert tayo. Insert tayo ng shapes. So mag-insert tayo guys ng rectangle. Yan. Tapos ang size guys ng name tag talaga na ginagawa ko is 6 by 2 inches. Pero meron raw mga sections. Syempre teacher. So ang gagawin natin guys, mag-a-adjust tayo. Gawin natin guys ay 3 by 6 inches. So ganyan kalaki guys ang name tag natin. Mag-insert ulit tayo ng isa pang shape. Para yun yung lalagyan natin ng pangalan. So ito gagamitin ko to. Itong rounded rectangle. So lalagay ko lang siya dito. Ang gagawin ko sa kanya guys is right click ko siya then format shape. So dito may mga format yan dito. I-click ko tong fill. Ang gagawin ko guys no, yung solid fill gagawin ko siyang color white. Yan, para mas mabasa guys yung pangalan ng mga anak natin. So susunod natin na gagawin guys, so right click natin to tapos add text. Type ko yung pangalan ko na lang muna. Yan, tapos control A mo lang para mag-all. Kasi hindi mo makikita yung text no. So papalitan natin siya ng color black. Yan. Tapos pwede tayong mamili ng font na gusto natin. For example, ang usual yung ginagamit ko para kitang-kita talaga no, yung Arial Black. Yan. Tapos lalakihan natin syempre guys yung font. 72. Yan. Kung mapapansin nyo guys, no, medyo mataas dito, mababa dito. So ang gagawin natin guys, i-adjust mo na lang to. Yan. Para pumantay siya. So ang gagawin natin guys, no, i-adjust na lang natin siya. So dito guys sa may ilalim, no, lalagyan ulit natin siya ng shape, no. So ganun ulit yung pipiliin ko, yung rounded na rectangle. So lalagay ko siya dito. Yan. Gusto ko guys yellow siya. Tapos dito ko guys ilalagay yung section, yung room, saka yung pangalan ng teacher ko. Ganun ulit gagawin ko guys. So right click ko lang, then add text. Siyempre tatype ko yung section ko. Halimbawa, yung section ko nung grade 1 ako, Juan del Pilar. Kung ang color guys ng background natin is yellow, no? So ang pinaka-contrast talaga niyan is color blue. Okay, no? So tingnan nyo lang guys yung color wheel. Tingnan nyo to ha. Yan. So ito guys yung tinatawag na color wheel, no? So kapag yellow yung background mo, ang contrast yan guys is yung blue, ano kaya violet, no? So para makita guys yung kulay blue, kailangan yung background mo is yellow. So ganyan rin yan, no? Halimbawa, yung red naman, ang contrast yan guys is green. So ang gagawin ko na color ng text is blue. So tingnan nyo guys ha, gagawin ko siyang blue. Yan, kung mapapansin nyo guys no, matingkad na yung blue kasi nga background niya yellow. Okay, so palitan ko lang ulit ito ng text. Gawin natin na Arial Black. So lagyan natin ng divider para hindi malito yung ating mga magbabasa. So ang ginagawa ko guys sa divider, ito, yung nasa ilalim ng backspace. Yan, tapos syempre yung room number ko, sabihin natin room 101. Tapos spacer ulit. Ang teacher ko, naalala ko yung teacher ko nung grade 1 is si Miss Tabile. Tapos i-highlight lang natin silang lahat. Tapos syempre igigitna natin sila. Yan. Tapos lakihan lang natin para sumakto dun sa may background natin na yellow. Yan. Ayos. So sa mga gusto guys sa mga design, no, ganito guys ang pagde-design sa ating mga name tag. So halimbawa ito yung pinakalalagyan nyo ng design, yung labas. Gagawin nyo guys, no, i-right click nyo lang siya, format shape. So mapupunta tayo dito. Tapos pansinin nyo to guys, no, pag sinabing no fill, wala siyang laman. So magiging puti lang siya. Pag solid fill guys, yun nga yung kanina. Tapos pwede ka mamili ng kulay. Halimbawa red yung gusto nyo para kitang kita. Or ito, gradient fill, no. So yan, meron siya dito. Yan gusto nyo, ganyan. Meron naman to guys, ito, picture or text fill. Yan, so may mga picture na siya dito na pwede kang piliin. Or pwede ka ring mag-insert ng picture na gusto mo. Example, ito, kukuha ko ng file. Piliin ko, halimbawa, ito si SpongeBob. Yan, kung papansin nyo guys, ang naging background ko na is si SpongeBob. So, ganun rin dito guys, no? Ito, pwede mo rin itong palitan. Halimbawa, ito, pattern fill. Dito naman tayo guys, no? Tingnan nyo, ayan, no? May mga pattern siya. Yan, depende sa inyo kung ano gusto nyo dyan. Pwede kayo mamili. Siguro ito na lang, yan, yun yung napili ko, parang may mga tuldok-tuldok. Ito rin guys, no? Medyo pagagandahin natin. So, format shape ulit. Dito naman tayo sa gradient. Pili tayo ng... Yan, ito, para mas kitang-kita siya. So yan, so okay na siguro yan sa akin. Kontento na ako dyan, no? So gagawin ko naman ngayon guys, yung likod naman. So control C natin, tapos ipipaste ko lang dito guys. Yan yung SpongeBob ko kanina. Ang ilalagay kasi raw sa likod guys, sabi ni teacher, ay yung pangalan ng magulang at syempre yung address namin. Ito, ikakopy ko na lang to para hindi na ako mahirapan. Pipaste ko lang, tapos idadrag ko lang siya papunta dito. Yan, tapos dilitan ko na lang siya. Tapos ito, papalitan ko to. Lalagyan ko ng in case of emergency. Silitan natin yung font para makita natin lahat.
please contact. Ilalagay ko na lang yung pangalan ng wife ko, Miliza Ubaldo. Tapos yung cellphone number, kunyari 091234568789. Halimbawa, yan lang naman yung cellphone number namin. Tapos ilalagay ko sa ilalim yung aming address. So ilalagay ko na lang The Printing Shop, Batasan Hills, QC. Yan. So yan guys, mayroon na tayong name tag, no? Ang gagawin natin guys sa susunod is ipiprint na lang natin siya. So ang next natin na gagawin guys, no, syempre ipiprint na natin, no. So ang pipiliin natin dito guys is Epson Premium Glossy. At syempre i-high natin, tapos i-okay lang natin para mag-print na siya. So sa mga nagtatanong guys kung anong printer ang ginagamit ko, no, ang ginagamit ko guys sa lahat ng vlog ko is Epson na L121 lang. Kasi guys itong printer na to ay sobrang mura at sobrang tibay. So sa mga gusto mag-avail ito guys, no, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop, sabihin mo lang na bibili ka na Epson na L121 na printer. Ang susunod natin na gagawin guys, no, syempre kakat na natin siya sa pamamagitan ng ating sliding cutter para pantay talaga siya. So gagamit tayo ng tape para magdikit lang tong dalawa. Tapos guys, kukuha na tayo ng laminating film. Yan, para i-laminate na natin siya. Susukatin mo lang siya ng ganyan. Tapos ito nga pala guys, so napaka-importante nito. Pag magla-laminate kayo guys, make sure na pantay yung mga gilid niya bago nyo siya ipasok sa laminator. Kamukha nito guys, no, meron siyang sobra dito, meron siyang sobra dito, sobra dito. So gagawin natin guys, no, ikakat muna natin siya nitong sliding cutter natin, no, para maging pantay-pantay yung mga gilid niya. Tapos dito guys, lagyan nyo siya ng allowance kasi dito natin bubutasin yan ng Warrior Puncher mamaya. Okay? So ikat lang natin siya guys. Yan, so mapapansin nyo, meron siyang konting sobra dito. Yan, mga ganyang kalaki, no, para magdikit talaga siya. Dito rin guys sa taas. So tansya-tansyahin nyo na lang gilid. Yan, so pwede na natin siya guys ipasok sa ating laminator. So guys, ito na tayo sa ating laminator, no guys. Ugaliin natin magbasa ng manual. So ang manual natin dito guys, sa 250 microns, ang kailangan natin na temperature is 160 to 180. Pag expert ka na guys, maganda, alisin mo na lang to. Itong takip na to. Ngayon kung hindi ka naman expert, ilagay mo lang siya dyan, no? Lalong-lalo na guys kung may mga bata sa inyo, huwag nyo itong aalisin. Pero kung wala naman mga bata, ginagawa namin guys, inaalis na lang namin to. So gagawin natin guys, hot, forward, run. Tapos gagawin natin 160. Tapos dito guys banda, no, makikita nyo naka-power on na siya. Malalaman nyo kung pwede na tayo mag-laminate kapag ito umilaw na tong color green. Ibig sabihin nun guys, ready na siya. So hintayin lang natin guys. A few moments later. So papansin nyo guys, no, umilaw na yung color green niya dito. So pwede na natin itong isalang. Guys, siya nga pala, no, pag pansin nyo naipit yung nilalaminate nyo, pwede nyo siyang i-reverse ito. So iluluwa nyo itong nilalaminate nyo, no, para hindi na lalong umipit doon sa laminator natin na nagiging cause para masira itong laminator. Yan, kung makikita nyo guys, niluwa lang siya ng laminator, no? Tapos ito guys, oh, pansinin nyo to. Pag nalaminate na guys yung nilalaminate natin, mapapansin nyo, clear na siya. Pero pansinin nyo to guys, malabo pa rin. Ibig sabihin guys, hindi pa to nalaminate, no? So make sure ganito na yung itsura niya para sure na nalaminate nyo na talaga to. Okay, so isa lang ulit natin siya sa loob. Yan, so para sure nakapit, ang gagawin natin guys, ilalaminate rin natin yung likod. So guys, tapos na yung nilalaminate natin. Ang susunod natin na gagawin guys, gagamit na tayo ng Warrior Puncher para butasan to at i-curve tong magkabilang mga gilid. So ito guys yung 3-in-1 na Warrior Puncher. Ba't siya tinawag na 3-in-1? Kasi guys, meron siyang oblong, meron siyang bilog at syempre meron siyang pang curve. So ang gagawin natin guys, i-curve muna natin tong mga gilid para hindi siya makasakit. So ililinya nyo lang siya dito guys. Yan o, tingnan nyo. So curve na yung mga gilid. So ito na lang mga hindi pa naka-curve. And finally, ang gagawin natin guys is bubutasan na lang natin siya dito para pwede siyang sabitan ng lace. Okay, so pwede kayo mamili either na bilog or ano kaya itong oblong. So pipiliin ko na lang guys yung bilog. So tansyahin nyo na lang guys yung pinakagitna. Tapos saka nyo siyang butasan. Yan. So pwede na natin siya guys gamitan ng ID lace. Ayos.
ang presyo nito guys ng isang ganito is 50 pesos, no? Ang puhunan siguro nito mga 10 pesos lang, no? So tutubo ka dito ng 40 pesos bawat isang name tag na magpapagawa sa'yo. So ang isa pa guys sa pwede mo maging extra income dito, no, is magbenta ka na rin ng lace, no? Kasi nagbenta ka na rin naman ng name tag, magbenta ka na rin itong lace, no? Dati guys, no, tumingin ako sa Divisory, ang puhunan nito 3 piso lang eh. Yung mas manipis lang dito. Tapos binibenta ko siya ng 20 pesos. So malaki guys ang tutubuin mo, no, kapag nakabenta ka nitong name tag at syempre nitong lace. So ang next natin na gagawin guys, no, syempre ipiprint na natin, no. So ang pipiliin natin dito guys is Epson Premium Glossy. At syempre i-high natin, tapos i-okay lang natin para mag-print na siya. So sa mga nagtatanong guys kung anong printer ang ginagamit ko, no, ang ginagamit ko guys sa lahat ng vlog ko is Epson na L121 lang. Kasi guys itong printer na to ay sobrang mura at sobrang tibay. So sa mga gusto mag-avail ito guys, no, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop, sabihin mo lang nabibili ka na Epson na L121 na printer. Guys, nagiging problema nyo rin ba, no, kapag gumagamit kayo ng L121 is nagkakameron siya ng smudge sa may ilalim, ano, kaya yung parang mga black ink sa may ilalim. So ang recommended dun guys, no, gumamit kayo nito. Ang tawag dito is printer bridge. So kapag lumabas guys yung papel nyo dito, ang magiging direksyon niya is pataas or paangat. So kapag paangat siya guys, no, dun guys nababawasan yung pag rainbow sa may ilalim, or ano kaya nababawasan rin guys yung mga color black na mga smudges doon sa may ilalim ng printout nyo. So sa mga gusto mag-avail nito guys, hanapin mo lang kami sa FB The Printing Shop para mabawasan guys yung problema mo sa printing ng L121, lalong-lalo na guys sa mga inalisan ng shark teeth. So guys, ito na yung finished print natin. Yan, kung makikita nyo, ang ganda ng print nya, no? Yung L121 kasi guys, no, kahit maliit yan, grabe, ang ganda ng printout niyan. So sa mga nagtatanong pala, no, kung ano bang klaseng papel o anong klaseng sticker yung pinrintan ko, so ito siya guys. So sa mga gusto mag-avail rin ito guys, no, hanapin mo lang kami guys sa FB, The Printing Shop. So pwede ka mag-avail dun guys, or pwede ka rin guys mag-Shopee checkout. So maglalagay rin akong link sa may description section ng video na to, no, kung saan nyo nabibili itong mga materials na to sa may Shopee. So ang next na gagawin natin guys, no, syempre laminate natin to ng phototop para maging scratch proof siya. So ang gagamitin guys natin na phototop ay itong matte. Kasi kaya ako gustong matte kasi mapapansin nyo, yan, no, hindi siya tinatabla ng ilaw. Ito nakita nyo, meron siya reflection ng ilaw. Ito ay wala. So mas madaling mababasa to ng teacher natin, lalong-lalo na sa mga katulad ko, no, na ang apelido is letter U. Kasi nga kapag alphabetical order yung seating arrangement namin, ay lagi akong nasa dulo ng classroom. So ganoon rin yung nararanasan ng anak ko, no? Lagi siyang nandun sa may dulo ng classroom kasi nga letter U kami. So makakatulong to guys, itong matte, para mas mabilis mabasa ng teacher yung ating name tag, no? So ilalaminate natin siya ng matte. So sa mga hindi ulit marunong maglaminate ng phototop, ang ginagawa lang dito ay isusuksok mo lang to ng konti, yan ganyan. Tapos dito guys, cold, forward, run. Saglit na saglit lang, papatayin mo muna siya, tapos babalatan mo to. Yan, ganyan. Tapos ilalagay mo siya sa dulo. Tapos saka natin to guys, isusuksok dito at ilalaminate na natin siya ng tuluyan. So ito guys, laminate na natin, mapapansin nyo na wala na yung reflection ng ilaw sa kanya. Hindi ka mukha kanina guys, di ba? Nagre-reflect yung ilaw dito. Kaya kapag ka malayo at tinatamaan to ng ilaw, mas mahihirapan yung teacher na basahin yung name. So syempre guys, ang next natin na gagawin ay ikakat na natin yung ating sticker sa pamamagitan ng ating sliding cutter. Yan. So sa mga first time nakakita na itong sliding cutter na to, ito guys yung ginagamit ko talaga. Kasi guys, hindi ako gumagamit ng ganitong klaseng cutter. Yung guillotine cutter yung tawag ko dito, yung pinababa. Kasi guys, ito, 3 buwan lang to, mapurol na to. Tapos, umiipit na siya dito. So mas maganda guys, gamitin nyo yung sliding cutter. Itong sliding cutter ko na to, no, 8 years na to sa akin. Pero hanggang ngayon, yung replacement blade niya nasa ilalim pa rin. So ang ibig sabihin nun guys, no, hanggang ngayon hindi ko pa rin siya pinapalitan ng blade kasi hanggang ngayon guys, matalim pa rin siya after 8 years. Tapos ang kinakat ko dito guys, mga karton. So kahit karton guys ang ikat mo dito, hindi siya pupurol. So pakitaan ko kayo guys ang demo ng sliding cutter. So ito yung makapal na papel natin na photo paper. So itupi natin, isa, itupi natin, dalawa. Yan. So makikita nyo guys, makapal na to. So subukan natin siya guys, ikat ng sliding cutter. Yan. Nakita nyo guys na effortless lang siyang kinat ng sliding cutter at pantay na pantay siya kahit makapal siya. So again, sa mga gusto mag-avail nito, no, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop. So ituloy lang natin yung pagkat dito. So ito guys yung front natin at ito yung back natin. So ang next natin na kailangan guys, no, syempre kailangan natin ng Sintra board. Di ba guys, ito yung Sintra board na ginamit ko nung nakaraang vlog ko. Sabi ko sa inyo, wag nyo itong itatapon kasi mapapakinabangan pa natin to ulit. So makikita nyo dito na dito sa may gilid na to, sakto lang tong ginawa natin na name tag. So ang gawin natin guys, ikat lang natin tong Sintra board sa pamamagitan nitong ating ruler at syempre itong ating cutter.
So again guys, no, meron pa tayo natirang Sintra board, so wag natin to itatapon. So ang gagawin natin dito, syempre ito ay ididikit natin dito sa may Sintra board natin. So ganito siya guys, no? Tapos makikita nyo dito may mga puti pa. So ang gagawin natin dito ay ikakat lang natin to using our ruler at syempre ito ulit, yung cutter natin. So ito na guys, nakat na natin siya. So ang gagawin natin na susunod, ito namang likod ay kakabit natin siya dito. So yun guys, so meron na tayong harapan at syempre meron na tayong likuran. So ang next na kailangan natin, syempre kailangan natin itong grommet puncher at syempre yung kanyang eyelet. So paano ulit ito ginagamit? May makikita ka dito na nakaumbok. So ilalagay mo lang siyang ganyan. Tapos ito guys, nakataob. Tapos hahanapin mo lang yung pinakagitna. So kapag nakita mo na yung pinakagitna, ang gagawin mo, ipipigain mo lang to. Ikot-ikutin mo lang para humiwalay yung nasa pinakaloob niya. Tapos gamitin natin to para matusok yung natira dun sa may loob. So ito na guys, nabutas na natin yung ating Sintra board. Yan, makikita nyo. Social siyang tingnan, di ba? Kaysa binutas nyo lang siya ng puncher. Tapos syempre guys, ang last natin na kailangan, no, kailangan natin ng lace. So lalagyan mo lang siya dito. At yan na guys, nakagawa na tayo ng ating name tag na Sintra board. So diretso na tayo guys sa presyuhan niya, no. Ang puhunan siguro nito sa aking computation is siguro mga up to 20 pesos. Malaking-malaki na guys yung 20 pesos dito. Tapos pwede nyo siya guys ibenta ng up to 100 pesos ang isang ganito. So ipakita ko sa inyo guys yung comparison ng dalawa. So ito yung laminated na name tag, tapos ito yung Sintra board na name tag. So comment down below kayo guys, no, kung ano ba yung tingin nyo mas maganda sa dalawa. Kasi ito yung ginawa ko last year. Ito yung name tag ng anak ko. Tapos ito naman yung gawa natin ngayon. Okay? So ano ba guys ang tingin nyo na mas maganda sa dalawa? Mas maganda ba itong laminated na name tag? O mas maganda tong Sintra board na name tag? So tip na rin guys, no, para magkameron kayo ng additional income, ang gawin nyo is magbenta na rin kayo ng ID lace na kamukha nito. Ito mura lang to. Sa Divisoria to dati, ang bili ko dito ay 3 piso lang. Tapos binibenta ko siya ng 20 pesos. So naging doble guys yung income mo, no? Kasi kumita ka na dito sa paggawa mo ng name tag. Tapos kumita ka rin dito guys sa pagbibenta mo ng ID lace. So again guys, no, lahat ng furniture ko na printer, cutter, machine, at mga printing supplies, lahat yan guys is available sa amin. So hanapin mo lang kami guys sa FB, The Printing Shack, at sabihin mo lang guys na galing ka dito sa my channel ko para bigyan ka ng discount. So guys, kung nagustuhan mo naman ng video na to, no, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe sa my channel ko. Syempre, i-like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated pag may mga video kong kamukha nito na mapapakinabangan mo sa printing business mo. At guys, sa dami ng subscriber ko, hindi ko na alam guys kung sino ba ang sasagutin ko sa mga nagtatanong sa comment section. So guys, kung gusto mong masagot ang iyong mga tanong, no, inaanyayahan kita na mag-join dito sa my channel ko. So lahat ng video ko guys, no, may nakalagay dyan sa may ilalim na join button. At kapag kinlik mo yan guys, no, magbabayad ka lang ng 25 pesos at magkakameron ka ng badge. So ang mas ipapriority ko na lang guys sasagutin is yung merong mga badge. Kasi guys, kayo yung mga nag-join bilang supportan nyo na rin dito sa my channel ko. At saka pala guys, no, top 1 na tayo sa may pinakamaraming subscribers sa may YouTube sa buong Pilipinas pagdating sa may printing topic. So may mga products ka o services na gusto mong i-feature dito sa may vlog ko, email mo lang kami theprintingshack@gmail.com. So maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you on my next video at bye-bye! The Printing Shack!